Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating pick a card reading. Take only what resonates, guys. So, mamimili ka lang ng card na ilalatag ko dito sa table. Okay? So, para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang po, no? And please do hit the notification bell. Yan. And ito yung ating pick a card reading. So, ito yung mga card. So, ano yung gusto mong napipili mong card dito? Ito bang situation or itong white card or itong pink card? So, mamili ka lang dyan. And then, tumingin ka na lang doon sa ating comment section or dyan sa description box. Maaaring dyan ko ilagay yung card na napili mo. Okay? So, take only what resonates. Thank you for watching, guys. Thank you for for following sa mga naka-follow na naka-subscribe na. If you want, pwede kang magpa-palm reading sa akin. Punta ka lang doon sa TikTok shop. Nagbibigay ako ng palm reading kung mag-avail ka ng aking mga ginawang bracelet, crystals bracelets, and or kung gusto mo, pwede ka magpa personal reading, tarot reading kay Jing Tarot Reader. Search mo lang siya. So, i-end ko na yung intro dito. Punta ka na lang dyan sa description box. Okay, so para sa mga nakapili nitong card na ito, ito ang card ng situation. Situation card. So, let's start your reading. By the way, ang ating topic ay itong taong nagmamahal sa'yo. Kung nakaka-relate ka, nakaka-resonate ka sa reading na ito, ma-appreciate ko kung magko-comment ka. Sobra-sobra po. Maraming salamat. And kung magpa-follow ka dito sa ating channel. Kung hindi ka naman nakaka-relate, kasi pwede rin naman mangyari yon, okay lang, may mga next readings pa naman. Okay, let's start your reading. Taong nagmamahal sa'yo. Okay, you do have here the trigger. Single. Plug. And threatened. Okay, bottom of the deck is we do have here love. Yan. So, matindi talaga yung pagmamahal sa'yo nitong taong to. Might be this person is currently single. Actually, dalawa eh. Pwedeng single or pwedeng in a relationship. Or, single pero may karelasyon or may kinakasama pero hindi pa kasal. So, ganun yung nakukuha nating energy. Or, single, walang kakonect. Actually, mix siya. But anyway, itong person na ito, with the triggers, I'm seeing a person who really do likes material things. Pwedeng siya ay may mga collection. Pwedeng siya ay mahilig sa sasakyan or mahilig siya sa mga damit na may brand. This person is really ashamed or nahihiya sa iyo ngayon. Itong taong ito. Nandun yung mahal ka niya pero nahihiya siyang humarap sa iyo. Maaaring nahihiya rin siyang makipag-connect or makipag-communicate sa iyo. Bakit siya nahihiya? Alamin natin. Spirit guides, angel guides, para sa mga taong pumili nitong situation card. Okay, you do have here the family. Okay, maaaring hindi lang siya nahihiya sa'yo, pero nahihiya din siya sa magulang mo, sa mga relatives mo, or sa mga kamag-anak mo or friends mo. Maybe dahil nahihiya siya sa kanyang usaping financial, no? Or maybe nahihiya siya because sa sitwasyon niya, maybe he or she is already in a relationship and pwedeng may children na involved, or maybe yung past niya ay hindi maganda.
So, nahihiya itong person na ito. You do have your settlement, and you do have your nightlife, and the crush. So, this person is feeling alone. This person is not happy. Hindi siya masaya sa mga minsan na ginawa niya sa buhay niya. I feel like itong person na ito ay may mga pinagsisisihan. Dahil I can see, if there's a child, no, na involved dito, I feel like itong child na ito is napagkasunduan lang, or napagkasunduan lang na magkaroon ng relationship or pagsasama sa kanya at yung person nakakonect niya because of a child. I feel like with the crush, yung crush is mga biglaang pangyayari dito sa person na ito na maaaring may kinalaman sa kanyang nightlife, or ito yung pakikipag-inom, pagpunta sa bar, etc. I feel like maaaring siya ay na pikot, or itong person na ito is hindi siya masaya talaga sa sitwasyon niya ngayon. This person is napipilitan lang sa kung ano man yung sitwasyon niya ngayon. And if you're dealing with a single person, I'm feeling like, if you're dealing with a single, walang anak, kasi meron din ako nakukuha ang ganong energy, I feel like this person is feeling sad, broken-hearted, and maaaring, ayun nga, napupunta-punta siya sa lugar kung saan minsan makakaramdam siya ng saglit na kasayahan, kasi sa totoo lang, hindi siya masaya na wala ka sa buhay niya. You do have your lost at the bottom of the deck. Itong taong ito sobrang actually galit siya eh. Galit siya dito sa pangyayaring ito sa buhay niya. Galit siya dito sa mga kaibigan niya dahil pwedeng naudyukan siya. Nagalit siya sa kung saan ito ay trap siya sa sitwasyon na hindi niya maalisan. I feel like itong person na to really do loves you a lot. Mahal na mahal ka niya. Pero natatakot siya kasi hindi niya kayang iharap ang sarili niya sa'yo, and natatakot siya kung ano yung sasabihin ng pamilya mo, ng mga taong sumusuporta sa'yo. And this person is really awakening right now sa kung ano man yung connection na meron sa inyo, and dito niya realize mahal ka pala talaga niya, special ka pala talaga sa buhay niya. Sana hindi niya ginawa yung mga bagay na ginawa niya. So that's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate ka. Please do follow me on TikTok, guys. Sobrang ma-appreciate ko yon kung magpo-follow ka din sa akin doon. And also sa ating ibang channels. Check mo na lang dyan sa description box. Thank you. Hello, so ito naman yung mga pumili ng card na color white card. So anyway, this is your reading. Ito yung taong nagmamahal sa'yo. Take only what resonates, guys. Take only what resonates. Pag di ka nakaka-relate, nakaka-resonate, kasi pwede pa rin mamang mangyari yon na hindi ka makarelate or makaresonate dito. Okay lang yon. Okay lang yon. Kasi may mga next readings pa naman. Okay, maaaring hindi para sa'yo ang reading. Maaaring may taong nangangailangan nitong reading na to. Pero okay lang yon. Okay, let's start your reading. Taong nagmamahal sa'yo. Para sa mga nakapili ng white card. Okay, you do have here the Wheel of Fortune. Ayan. And Two of Wands. You do have here the Ten of Swords. You do have here the Six of Wands. Nakakaramdam ako ng energy na yung iba sa inyo pwedeng nanood ka rin doon sa ibang deck or ibang card dahil might be napili mo din yon or nagustuhan mo rin yon. Yeah. Anyway, I feel like itong person na ito ay hindi siya naging honest sa'yo.
itong person na ito is might be nagkakaroon ng ending sa inyo. I feel like itong person na ito is ngayon kung ano yung mga changes na meron sa buhay niya, hinaharap niya lahat ito. Maaring may mga taong tinatry niyang alisin sa buhay niya, and I feel like sobrang um, there's a traumatizing energy dito sa person na ito. So, pwedeng may mga childhood experience siya na hanggang ngayon hindi niya makalimutan, na isa ito sa nakakaapekto kung bakit nahihiya siya sa'yo. Itong person na ito is medyo mataas talaga ang ego niya. And ngayon, medyo nabaliktad yung sitwasyon ninyong dalawa dahil maaaring kung ikaw medyo ayos ang buhay mo, no? Maaaring yung iba sa inyo siniswerte pa nga. Pero itong person na ito medyo may atras na nangyayari sa kanya. So, nabaliktad yung sitwasyon. Maaaring siya noon okay ang sitwasyon niya, swerte siya. Ngayon, medyo nagkakaroon ng kamalasan na nararanasan itong person na ito. And isa pa ito kung bakit nagkakaroon ng pagbabago ng communication or connection sa inyong dalawa. Tell me more, Spirit guys, Angel guys, para sa nakapili ng mga white cards. Okay. You do have your Ace of Wands, Ace of Swords, you do have here the Chariot in reverse, and the Hanged Man. Okay. So, itong taong ito hanggang ngayon naghihintay pa rin. Naghihintay pa rin siya na ikaw ay mag-message or makipag-communicate sa kanya. Yung iba sa inyo, kung ikaw ay nag-message na, maaaring hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa'yo. Okay? Tinatry niyang, naghihintay pa rin siya eh. Like maybe yung last message mo, hindi niya alam kung anong sasabihin. Okay? Maybe walang masyadong message. Maybe just hello, or kamusta, or anong balita. Yung mga ganong message, hindi niya kayang replyan yon. Dahil sa totoo lang, wala naman siyang maayos na masasabi sa'yo. Dahil I feel like maraming this person is currently not stable, you know. So, hindi siya stable sa buhay niya. Marami siyang pagsasakripisyong ginagawa ngayon, pero hindi siya sigurado kung ano ang kalalabasan nitong pagsasakripisyong ginagawa niya. This person hindi niya alam yung direksyon ng buhay niya ngayon. I feel like maraming bagong pangyayari ngayon sa buhay niya na nagiging dahilan kung bakit parang feeling mo or feeling niya nagkakaroon ng paglayo sa koneksyon ninyong dalawa. Etong person na ito is nare-realize niya na ngayon kung ano ang totoo. Nare-realize niya na ikaw pala talaga yung taong makakapagpasaya sa kanya. Pero maaaring sa ngayon kailangan niyang harapin itong mga bagay na nasa harapan niya. Okay? Tell me more. Para sa mga taong pumili ng white card, please. Spirit guys, angel guys. Mga taong nagmamahal, para sa mga taong nagmamahal, sa mga pumili ng white card. Okay, for some of you, there could be a third-party situation na nagiging involved dito sa connection nito. The Fool is here, and I feel like ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng endings sa inyo ng person na ito. This energy of you actually is focusing on your growth in the near future. Ngayon pa lang, nagsisimula na yan eh. Nagpo-focus ka sa growth mo. You are loving yourself. You are, focusing sa new beginning. I feel like wala kang kinakatakutan. Kaiba dito sa person na ito, ikaw sa ngayon, wala kang kinakatakutan. I feel like you are this person
na nagfo-focus sa positivity, nagfo-focus sa mga good news, nagfo-focus sa mga messages na talagang importante at magbibigay um, luck or swerte para sa'yo. Wait lang guys ha, babalik ako. Okay, sorry about that. Anyway, itong reading na ito ay familiar doon sa reading kanina. Yung energy is the same with the situation card. So, I don't know kung same din ba yung card na napili mo. Like, maybe pinili mo siya kanina. So, anyway, yeah, you are very powerful. Nakikita natin yung improvement sa'yo. Maaaring malaking kaibahan mo before sa kung ano ka na ngayon at kung ano yung magiging ka pa, kung ano ka pang kung ano pa yung kahihinatnan mo or patutunguhan mo in the near future. There's this energy with the Knight of Swords kasi palaban ka eh. Ikaw yung sige lang, wala kang kinakatakutan. Sige lang, push lang, push lang. And then you're always thinking about positivity. So, yun yung kaugalian sa'yo na nakikita natin magbibigay ng growth, ng money. I can see money, wealth, and success para sa'yo. And with regards doon sa past person, this is a past person energy. Yung love nandun, but I don't know, I can see na kailangan mo na niyang mag-recover sa kung ano man yung situation niya ngayon. Okay, so that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all. Hello, so para naman ito sa mga pumili ng pink na card. So ito yung card na napili mo. Ito ay para sa taong nagmamahal sa'yo. Alamin naman natin yung kanyang energy. Take only what resonates. Kung hindi ka nakaka-relate, hindi para sa'yo reading. May mga next readings pa naman. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. And, doon sa aking TikTok account, please do follow me there. Okay, naramdaman ko na yung energy. Start na natin. This is para sa mga taong nakapili ng pink card. Okay. Ang daming messages dito, but naramdaman ko yung energy that this is the person na nagmamahal sa'yo. 3 of Cups, Justice is here. 7 of Swords. 10 of Pentacles. King of Wands. Okay. King of Cups at the bottom of the deck. Dalawa yung energy nakuha ko. Actually, yung iba sa inyo, this person na nagmamahal sa'yo could be pwedeng may relationship, pwedeng may marriage. Yung isa could be a friend. I don't know, you might be dealing with 2 people. There's these 2 people. Or maybe 3 people na nagmamahal sa'yo. 2 to 3 people, guys. Ang dami nagmamahal sa'yo. With the 7 of Swords, kita natin na yung isa is umiiwas dahil nahihiya siya. Might be nahihiya siya sa success na meron ka na ngayon, or maybe itong person na to sees you as someone na ang daming you know, maybe galing sa magandang pamilya, or you do have a lot of money, so nahihiya siya dahil doon. And then there's this person na nakikita natin na nade-develop yung emotions niya para sa'yo, na maaaring in the past nandun yung feeling na parang gusto kanya nang i-cut off, gusto kanya nang layuan, iwasan, taalisin sa buhay niya. But then, na-realize niya na parang, ay hindi, gusto pala kita makasama. This person, nakakita tayo ng reconciliation sa inyong dalawa. Reconciliation in a way na parang yung dating feelings niya, bumalik para sa'yo. And then, this person really do loves you a lot. Nakikita natin ng pagiging jolly na energy nitong person na to, na talagang masayang-masaya siya na nandyan ka. I feel like there's a celebration, and itong person na ito, gusto niya laging maging masaya ka sa kung ano man yung mga dumating sa buhay mo, mga celebration na dumating sa buhay mo, magiging masaya lagi siya para sa'yo. And, tell me more.
Yeah, someone here is really wishing and dreaming of you. Itong person na ito, nagde-daydream siya na sana ay maging parte siya ng success mo. Itong person na ito, maybe nagkakaroon ng ending sa inyong dalawa. This could be a person in the past. And itong person na ito is not being open sa'yo with the Hermit. There's Virgo energy. With the Two of Wands, marami siyang plano. And maaaring itong plano na ito ay hindi niya pa maisakatuparan, pero maaaring sabihin niya ito sa'yo. Or maaaring sinabi niya na ito sa'yo. Pero hindi niya pa ito may sakatuparan dahil sa kung ano man yung sitwasyon niya ngayon sa buhay niya. So, ito yung naghihintay sa'yo in the near future. You do have the Wheel of Fortune, Six of Pentacles, Seven of Cups, Knight of Swords. Okay, nakakita tayo ng mga pagpaplano. Nakakita tayo, I don't know why the Seven of Cups is here, so i-clarify muna natin to. Yan, I don't know about you guys, pero nakakita ko ng malaking pagkakagastusan in the near future. Pwedeng may kinalaman sa pagta-travel. And I feel like this is big change. This is something na na mararanasan mo, malaking pagbabago sa iyo. Maaaring in the past hindi mo nararanasan ito, pero may malaking pagbabago para sa iyo. And I can see that there's this pagta-travel na parang hindi ka masyadong sure kung a-attend ka ba or pupuntahan mo, but I can see a high chance of pagta-travel for you. With the Ten of Cups, I'm seeing a relationship or connection na parang hindi ka sure. Either ikaw, ito na parang gusto mong umalis dun sa relationship na yon, or this is a relationship of someone close to you. Maybe your friend, or maybe someone, a family members mo na parang hindi ka sigurado sa relasyon nila. And that could lead into you na parang gugustuhin mong lumayo dito sa relasyon or alisan tong relasyon na to. Or, if that is your friend, pwedeng yung friend na yan na parang gusto mong alisan niya yung taong kakonect niya. Because you're not so sure kung may patutunguhan ba sila. And then there's this Six of Pentacles. I can see some of you buying a lot of things for yourself. This is you buying a lot of things, a lot of paggastos, no? Pero huwag kang ano tawag dito? Huwag kang mabahala. Like, you are already successful. You want to travel. You want to be happy. Go for it. You know? Yun yung nakikita nating advice for you. Pagdating sa mga taong nakikita natin nagmamahal sa'yo, you have already moved on. Naka-move on ka na. Whatever endings ang nangyari ngayon sa buhay mo, mas nakafocus ka na lang sa sarili mo with the Emperor. And eto mga taong nagmamahal sa'yo, you do have here the Knight of Pentacles. Lahat sila may offer. And eto mga offer na to with the Devil, Capricorn energy, maaaring hindi nila i-open sa'yo, or might be hindi agad-agad mong malalaman kung ano yung offer nila sa'yo. Like, tell me more, what's with the Devil? Yan. You do have here the Hierophant and the ito na naman yung tatlong person na nakikita natin. And itong mga taong ito, they're all sad, they're all parang nasasaktan eh. You know why? Because one of them is waiting, one of them is not sure kung ano yung emotions mo para sa kanya, and then one of them is parang learning a lesson. Okay, kung bakit sila nasasaktan. And natututunan niya yung mga lesson, like maybe ito na yung mga karma na dumadating sa buhay niya. But you are the Queen of Cups, and this is you, a very loving person. Everyone, not only these three people, lahat ng tao sa paligid mo na nakakilala sa'yo, nakatingin sa'yo, lahat sila gusto maging parte ng buhay mo because you are the Nine of Cups. You are someone who is very successful. Pero ikaw, namimili ka lang ng mga taong talagang papapasukin mo sa buhay mo because you are the Magician. You are the Magician. You have a lot of things to offer. Okay? And nakikita natin na hindi mo basta-basta ino-offer yon sa iba. Maybe may kinalaman niya sa friendship, or may kinalaman sa
career, pero hindi ka para i-open or ibigay kung ano man yung mga kaya mong ibigay sa kung kani-kanino lang. Ibibigay mo lang yan sa mga taong deserving. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.